Latest news, hala, nagkagulo na, gumalaw na, Senado Cheese Escudero, papalitan na. Aba, parang nasawa na kayo sa cheese Swiss, ha? Gusto nyo naman ng mayonnaise at peanut butter? O latek, masarap yun. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ha? Di umano! May malawakang... Ayun, sandali muna. Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli, boses na boses pa lang. Ayan, syempre credits po Coach Oli. Syempre supportahan natin si Coach Oli, mga katunay. Pagpatuloy natin. Na magaganap? Ano yan? May kudeta daw na magaganap sa Senado. Meron daw kudeta sa Senado. Meron daw galawan na po. Ha? May mga movements na po diyan sa Senado. At higit sa lahat, sa AFP. Yes po, nadinig nyo ako. Sa AFP. Sa Senado at sa AFP. Kontra impeachment. Ayan. Nako, kontra impeachment kay VP Sara. Parang eto, ibig sabihin nito is may mga tumututol talaga sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Kita nyo naman si Castro, no, di ba? Halos mangiyak-ngiyak para siyang nawawalan ng pag-asa. Talagang gustong-gusto niyang ma-impeach si VP Sara. Dahil kapag hindi na-impeach si VP Sara, alam nila Castro ang kamalasan na aabuti nila sa susunod. Diba? Alam nila yan. Kumbaga, sinimulan na natin to, ituloy-tuloy na natin. Diba? Nireklamo na natin si Sara Duterte. Kapag eto huminto to, yari tayo. Ika nga ni diba? Ni sino ba yun? Ni Abante. O kapag nanalo si VP Sara ang presidente sa susunod, yari na. Diba? Yan ang gusto natin eh. May activities, may galawan, okay? Ito, kudeta sa Senado. Pag-usapan natin, mamaya natin na itapik po yung patungkol sa galawan. Yes po, gumagalaw na ang AFP. Di umano. Umuugong ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na, may umuugong na galawan. Papalitan po yung waiter. Yung Senate President, si Cheese Escudero. Ilang buwan lang matapos palitan ni Senate President Cheese Escudero, sinoy Senate President Juan Miguel Zubiri, umuugong na naman ang umano'y panibagong pagkilos ng mga senador para palitan ng kanilang liderato. Ang lumulutang na pangalan, si Senador Cynthia Villar. Pero sabi niya, si Escudero, tinawanan lang ang usap-usapan at sinabing hindi raw siya nagkukomento sa mga chismis. Ang lagi nga daw niyang sinasabi, chismis lang daw ito hanggang hindi nangyayari. Ayun. Sa bagay, chismis lang hanggat hindi nangyayari. Kumbaga, hintayin na lang natin yung mangyayari. Pero ika nga yung chismis na yan, yung ugong-ugong na yun, hindi natin masasabing ugong-ugong kung wala talagang naglilik na ganyang klaseng balita. Kita nyo, nabalita pa doon yung pilinay ni Coach Oli. Diba? Siyempre, hindi naman talaga yan eh. Kumbaga, hindi uusbong ang isang balita. Hindi lilipad yan. Kumbaga, may pakpak. Hindi lilipad yan kung walang pinanggalingan. So, ibig sabihin yan, merong pinanggagalingan yan. Siguro sa ngayon, hindi niya pinapansin. House show lang yan, hindi ako mapapalitan. Vibes ko yung nakaupo ngayon eh. Diba? Yun ang iniisip niya siguro. Malabo ako mapalitan. Si Subiri kasi kinontra niya eh. Parang ganon. Merong nang ganon. Pero syempre, diba? Kung ang Senado naman siguro, hindi naman bulag-bulagan yan. Matatalinong tao yan. Kaya nga gustong-gustong tanggalin ang Kongreso. Kaya nga parang ayaw nila dyan eh. Dahil kapag hanggat nandiyadyaan ng Senado, diba? Malaki ang kumukontra sa kanila. Kumbaga ang Senado kasi milyon-milyon Pilipino rin ang bumoboto dyan. Ang dapat talaga dyan, sa Senate President dyan, is yung hindi talaga bias. Kailangan sila yung nakikitaan natin ng pagiging transparent. Hindi naman kasi katulad ng Kongreso niyan na distrito lang ang bumoboto. Yang Senado is malaki rin yan. Buong Pilipinas ang bumoboto dyan. So ang inaasahan ng mga tao dyan is kailangan yung transparency. Diba? Mas ipakita nyo sa tao na tapat kayo sa mga ginagawa ninyo. Hindi yung meron kayong sinusunod na iisang tao lang. Kahit tama ay kahit mali, sinusunod nyo at yung tama ay nababaluktot.
Worry ka ba? Hindi ka nagko-komento sa chismis eh. Panay ang komento nyo eh. Pinag-usapan nyo pa nga si Maris. Ano ba yun? Chismis yun eh, di ba? Pati ba naman sino Maris Racal? 13 boto ang kailangan para mailuklok ang isang senador bilang Senate President. Nang maluklok sa pwesto noong Mayo, 15 senador ang bumoto para kay Escudero. Sa kanila, 6 ang kilalang kaalyado o kaibigan. Ito, magaganda to. Ba? Ito, syempre, itong kudeta na ito, or yung pagpapalit ng Senate President, itatanggi nila lahat yan. Normal yan, walang aamin. Ay, oo, nag-uusap na O, kami. hindi nila Diba? kagad. Naalala nyo si Mick Subiri? Nung pinalitan siya ni Cheese, hindi Oo, totoo yan. tumatanggi rin. Walang ganyan-ganyan, wala. Lahat sinabi, wala. Okay, di ba pinalitan din si Mick Subiri? Tama ba o tama? Hindi, pero kayo mga katunay, sa tingin nyo, kung gustuhin ng Senado na palitan si Chis Escudero, is mangyayari? Kasi alam naman natin kung sino naglagay. Diba? Alam naman natin kung sino kadikit na itong tao na ito. Ano sa tingin nyo mga katunay? Kung kuwari, nag-decision yung Senado, no? Palitan natin si yung Senate President. Mapapalitan kaya? Ako. Yun ang katanungan doon. Walang aamin. Pero ito yung pumirma noon. Magandang Ito yung pumirma kay Chis Escudero na para siya ay maging Senate President. No? At 6 dito, si Bato, si Bongo, si Amy, si Robin, si Cynthia Villar at si Mark Villar para kay Duterte. So ito sa akin. Pag lahat yan pumirma ulit, malaking bagay kasi konti na lang ang kailangan nilang pirma, mapapalitan si Chis. Tatandaan natin, matibay na kaalyado. So alam naman natin, no, yung mga binanggit ni Coach Oli, mga kaalyado ng Duterte yan. So kapag nagpirmahan dyan, yung sinasabi nga ni Coach Oli, konti na lang yung pirma para mapalitan siya. Ang tanong kasi dyan, yung kaninang sinasabi ko, mangyari kaya yun kung sakasakali na sila is bumoto na palitan natin yan. Si Quezon, palitan natin. 'Di ba? Kasi hindi naman masisisi yung ibang senador eh. Kung alam naman natin na transparent yung ibang senador na parang napapansin nila na parang may kinikilingan to. 'Di ba? Napakahirap naman na maging hurado ka ganyan. Is parang may kinikilingan ka. 'Di ba pinapatahimik nga sila ni Quezon, 'di ba? Pinapatahimik sila eh. Huwag na kayong magsalita kasi ganto-ganto tayo. Pero may mga senador na tumutol doon at patuloy pa rin nagsalita, nagbigay ng kanilang mga komento. Hindi sila napigilan ni Quezon. Diba? Hindi sila napigilan. Siyempre, kung ikaw is nasa puso mo, alam mo talaga kung ano ang tama. Alam mo kung sino ang mali. Di ba bakit hindi ka magsasalita? Bakit mo ako pipigilan? Sasabihin ko ang dapat kong sabihin. At yung ginagawang yan, impeachment kay VP Sara, siyempre, nagkukomento sila dyan na tama naman ang sinasabi nila na kapag mangyari kay VP Sara yan, is malaking gulo yung mangyayari. Napakadaming problema ng bansa, is dadagdagan pa. Diba? Hindi pa natin nalulutas ang problema sa mga pagtaas ng presyo ng bilihin, kung paano tayo uunlad. Ang pinoproblema ngayon is yung pagpapatanggal kay VP Sara, na ang may kagustuhan lang naman yung Makabayan Black. Yung Kongreso, yung ilan doon, na gusto nilang ganun lang. Diba? Hindi na natapos yan. Hindi na nakapagtrabaho ng maayos. Halos yung problema ng bansa hindi na napansin sa kakatutok lang sa mga Duterte. Ni BBM, si Cheese. Ginawa pa ang waiter ni Lisa yan, naaalala ninyo? Di ba? Wag po kayong makakalimut. Ay. Ha? Tagahawak. Ginawang tagahawak ni Lisa yan si Cheese Escudero, kaya dikit siyang dalawa na yan. No? Ngayon, merong nang nabubuong impeachment. At kailangan nila dyan, ang iuupo nila dyan, para masiguro itong mangyayari, kung matutuloy ang impeachment, may control po sila. Kaya importante yung Senate President. And possibly, hindi rin natin alam, maaaring totoo itong umuugong. Dahil bakit may balita? Maaari. Kung wala naman talagang nangyayari sa loob. Ayun yung sinasabi ko. Hindi lilipad yung balitang yan kung walang pinanggalingan. Imposible naman na gawa-gawa lang noon nagbabalita para may maibalita lang, di ba? Oh. Kumbaga may posibilidad na may nag-leak doon. No? Meron silang impormasyong na lamang ganun. So this is definitely na kailangan nating abangan. Oh. And kung ako tatanungin nyo, kung si Cynthia Villar, I think she's better than Cheese Escudero. Lalong-lalo na ngayon na posibleng maihain na ang impeachment. Ang pamilya ni Vice President Sara Duterte na nakaharap ngayon sa 2 impeachment complaint kung matutuloy ang mga senador ang uupong hurado sa kaso. Ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, walang nangungumbinsi sa kanya na palitan si Escudero. Siyempre, alam ka namang aminin mo, di ba? Oh.
Pero kung si Senador Cynthia Villar daw ang ipapalit, Kung si Senator Villar, automatic kasama kung totoo yan. Kasi kabilang kami. Yun, no, di ba? Yung ganyang pahayag, di ba? Kung totoo yan, kasi kung Kung wala... totoo yan, ibig sabihin, parang gusto na din ni Senator Bato na mapalitan si Quezon. Kumbaga, hindi na siya nakukontento sa ginagawa ni Quezon sa Senado. Doon yan eh, di ba? Kasi kung ayaw talagang palitan ni Senator Bato, okay naman yan si Quezon. Wala namang problema yan eh. Di ba? Kasi nga lalo na ngayon, magiging hurado sila sa impeachment ni VP Sara. So kung kailangan magiging hurado ka, hindi ka bayaran. Di ba? Kailangan patas ka. Kailangan transparent ka. Kailangan marunong kang makinig sa kung sino ang may katwiran. Di ba? Kasi kung ikaw ay may pinapanigan ka o sa isang tao ka lang, alam mo na kung sino yan, kung sino mananalo dyan, kung sino ang mananaig dyan. So bakit pa magkakaroon ng trial na ganyan? 'Di ba? Pero kung diyan sa Senado gaganapin yan, at talagang ang ipapalit diyan, kung sakasakali lang naman, no, is talagang transparent. Oh, lagi tayong transparent yan ang topic natin, transparent. Oh, kung transparent talaga siyang tumingin, is magkakaroon talaga ng magandang resulta yan. 'Di ba? Pero kung bata-bata, kung yung mga bata-bata ang talagang magdidesisyon dyan, eh alam na natin mangyayari kay VP Sara. Kung ano magiging tadhana niya talaga. Talagang chismis, hindi magsasalita si Bato ng ganyan. Oo. Di ba? No, kung si Senator Villar, automatic kasama ko kung totoo, ibig sabihin siya yung pipirma para ma-approve yan si Cynthia Villar. Pero wala ko narinig. Hindi ko kay Senator Chis. Meron siya. Super... Siyempre kasi pagka ano yan, pag inamin nyo yan, kakausapin kayo ni BBM, makakausapin pa kayo ni Chis, makakalaban pa, di ba? Bulaga yan. Bulaga yan. Eh, ganyan na nangyari kay Mix, di ba? Nagulat sila eh. O, maya-maya, andyan na si Hart. O, di ba? O, di ba? Payakap-yakap pa kasi Bato sa asawa ni ano? O, di ba? Tapos, yun naman pala. Tapos na yung usapan. Inupo na si Chis. Hindi ba kami ito? Hindi ba wala mo kami problema? sabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, chismis lang ang napapag-usapan kung sa Senado. Mainam nga daw na manatiling Senate President si Escudero sakaling matuloy ang impeachment case sa bise. Kung sakasakali na makit-impeachment dito sa atin, at least abogado represent. Ewan ko. So sinasabi ni Senator Jinggoy naman na chismis lang yun. Pero ang nagiging tanong kasi dyan kanino nagmula yan? Bakit nag-leak yan? Bakit nagkaganon? 'Di ba? Ibig sabihin yung nakarating doon sa nagbabalita na yun is chismis lang din. Diba? Pero sa tingin ko naman hindi pa para sabihin yan, hindi para magsalita 'Di ba? Hindi pa para aminin o anuman. Kung balitang lugaw lang yan, di wow. Kung totoo, di shing. 'Di ba? Para sa akin, mas ano talaga kung si Cynthia kasi nga kalyado, 'di ba? Kalyado. But anyway, ang question po kasi dito, ito, yung timing. Di ba? Kainitan. Ano bang pinakamainit na usapin ngayon sa Pilipinas? Impeachment. Impeachment. Tapos may umuugong na palitan ng liderato dito sa Senate. Palitan ng Senate President. Di ba? So, ewan ko. Hindi ako believe sa mga tanggi nito mga senador. Ito pa isang kaduda-dudang timing. Parang tumatanggi para iwas sita, para iwas chismis. Diba? Tama yung sinabi ni Coach Oli, baka may masita kayo ng BBM. Kami, huwag nyo kami sisitahin. Kami, nagko-komento lang dito ni Coach Oli, diba? Siyempre, may balita kaming nadidinig. Diba? AFP. Pinatahimik. Pinatapos ang hearing kay BP Sara. Tingnan po natin. Ito. Pirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatumang pangalan at pirma. Tulad ni Mary Grace Piatos, na-diskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit... Tingnan nyo ha. Kung hindi ba naman iniinsulto talaga tayo nito mga kongresista na ito? Wala daw pangalan yung 405 sa 677. Walang pangalan, walang birth certificate, etc. etc. Ang pinag-uusapan po dito, confidential funds. Ulitin ko ha, confidential funds. Saan nagamit yung pera? Confidential funds. It's supposed to be sikreto. Meron bang confidential funds na pinagkakalat? Oo. Natural. Tsaka alam naman natin kung kanino talaga pumapanig yung mga yan. Diba? Hindi para kontrahin nila yan. So, yung confidential funds naman, yung usapan na yan dyan,
is talagang maling-mali na yung ginagawa nila eh. Kaya nga confidential eh. 'Di ba? Kailangan talaga yan, hindi malalaman yan, confidential yan. So ang ibig sabihin nito, pinipilit nila na talagang malaman nila yung confidential fund na yon. 'Di ba? So, kung malaman nila yan, yung confidential fund na yan, hindi na confidential yan. O, pagpalagay natin sa susunod na naman, magkaroon na naman ng problema about confidential fund. 'Di ba? Magkaroon na naman ng ganon. So, gusto na naman nilang imbestigahan at malaman kung ano yung confidential fund na yon. So, ganun-ganun na lang? 'Di ba ganun na lang kabilis? Bakit patatawagin confidential fund yon kung ilalantad mo rin naman sa lahat? 'Di ba? Huwag na kayong magbigay ng confidential fund. Lantaran fund na lang. 'Di ba? Para talagang nalalaman nyo. Kasi gusto nyong malaman eh. Kahit kayo, dapat kayo, yung mga fund nyo, ibulgar nyo na rin yan. Yung ang tumanggap ng pera na yan, hindi mo ilalagay yung totoo mong pangalan. Kabobo naman na itong mga ito kung iniisip nila na tayong mga normal na tao ay maniniwala sa kanila. Talagang pang-iinsulto itong ginagawa ng Quadcom. Kaya alam naman natin kung sino naman talaga ang pinapanigan nila. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ni VP Sara, gagawa nila ng butas yan para si VP Sara ay lumabas na sinungaling at mali. Gawa nyo kaming gago, ginagawa nyo kaming bobo. Ito namang mainstream media, hindi ko rin maintindihan. Bakit sinasakyan nyo? Ang gugulo pa rin nyo eh. Alam nyo naman pang gagago yan. Halimbawa, confidential funds ha? Halimbawa ikaw, may kakilala ka. Alam mo kung sino yung mga NPA na pumapatay, nangingidnap ng kabataan, child abuser na NPA. Halimbawa lang, alam mo, ikaw ang kanilang asset. Ilalaglag mo, ituturo mo bawat isa kung saan sila nagtatago. Ilalagay mo tunay mong pangalan? Hindi. Mabubulgar ka eh. Kung ikaw may illegal kang ginagawa, syempre hindi mo ilalagay yung tunay mong pangalan. Dahil pag nagkabukingan, bistado ka. 'Di ba? Wala namang taong gumagawa o wala namang magnanakaw na nagpapahuli. Tanggap ka ng pera kasi kakailanganin mo para doon sa paano mahuhuli itong mga mamamatay, itong mga ngidnap ng mga bata. Ilalagay mo pangalan mo doon? Ako si kikidnapin ko to, parang gano'n, no? Magpapakilala pa siya. Videohan niya pa yung sarili niya, no? Halimbawa, lalagay mo pa address mo? Ganon? Parang ginagawa kasi nilang bobo yung mga tao. Kaya nga may purpose tayo ng confidential funds. Ang lakas naman manggago na itong mga ito. Talagang iniinsultong kakayanan natin. Di ba? Walang asset na maglalagay ng totoo niyang pangalan. Kasi kapag yung asset na yon is nalaman, wala na. 'Di ba? Wala na 'yon. Sino ba, kahit yung mga pulis, 'di ba? May mga asset diyan eh. Alam nga namang ilantad nila yung asset nila. Ilibing mo na ng sarili mo. Suutan mo ng barong tapos lumubog ka sa lupa. Parang ka nagpakamatay niyan, 'di ba? Higit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Batayan sa kumpirmasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority. Siyempre. Hindi mo nga nilagay yung pangalan mo. Alam ka namang nasa birth certificate pa. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin yon si Coach Oli. Yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.